Kimpaw siya. Kimpaw ako. Kimpaw ako. Si Kimi, sinakyan yan. Di ba kung mapapansin nyo doon mga chika, pati siya sumasabay sa kanta. Pero sa video ito mga chika, parang ano siya parang below the belt yung atake. Okay? Tayo ay delusional, tayo ay Kimpaw fan, pero it doesn't mean na we need to create this kind of fake videos. Pero ako personally mga chika, I don't think na magugustuhan yan ng Kimpaw. Okay? Para sa akin, wala siyang respeto. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ay Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. Today is Friday and let's have some quick Kimpaw update today mga chika. At simulan nga natin yan sa ginawa na namang pagbunot kay Kimi kanina sa It's Showtime. So mga chika, lately talagang napapadalas yung pang-aasar nila kay Kimi. Lagi siyang inaasar kay Papi Paulo. So kanina mga kachika, panimulang bahagi pa lang ng It's Showtime, kinantahan na naman siya nung sinasabi nila na bagong theme song ng Kimpaw. Actually narinig ko na to a few days back, na i-content ko na rin to. Tapos kanina mga kachika, kinanta na naman nila. Actually etong si Jong Hilario yung kumanta, tapos parang sumabay na lang din yung ibang mga It's Showtime host doon, and I think familiar na kayo sa kantang yan, diba? Pakinggan nyo muna to mga kachika. Ako pipiliin ko. Ano ang pipiliin ko? Ni Paulo Abilino. Bakit? Kimpaw siya. Kimpaw ako. Kimpaw ako. So yan mga chika, nung nakaraan parang si Memi Vice ganda yung kumakanta niyan. So ngayon mga chika, si Jong Hilario tsaka iba pa nila mga kasamaang It's Showtime host. Diba nakakatawa yung lyrics? Kasi diba yung lagi nila sinasabi yan, ang pipiliin ko si Paulo Abilino. Ngayon mga chika, kaya nakakatawa dyan kasi kanina si Kimi, sinakyan yan. Di ba kung mapapansin nyo doon mga chika, pati siya sumasabay sa kanta, tapos sumayaw pa siya mga chika. Di ba parang nagchichicken dan siya mga chika habang kinakanta yun ng mga kasama niya. Kaya nga ibang klase talaga enthusiasm dyan sa It's Showtime mga chika. Siyempre kung palaging dilaw yung parang ia-attach nila sa Kimpaw, medyo laging romantic medyo laging kilig. Okay, kanina mga chika, hinaluan nila ng comedy yung sinasabi nga nila na bagong theme song ni Kimi tsaka ni Paulo. So yun mga chika, hindi ko sure kung sino talaga yung gumawa nung lyrics nung kantang yan, kasi parang ina-alter lang nila yung lyrics nung isang kanta So mga chika, kung sino man nakagawa niya, nakaisip niyan, maganda. Kasi nakakatawa na, nakakakilig pa. Tsaka in some way na ipopromote din nila, di ba, yung My Love Will Make You Disappear. Kaya nga mga chika, sobrang na-excite ako. Panigurado yan sa mga darating pang mga araw sa It's Showtime. Marami pa silang gagawing pagbunot kay Kimi. And hopefully mga kachika, yung inihintay nating lahat, sana si Paulo Abilino ay magawa din, di ba, na bumisita sa It's Showtime. Kasi kung si Kimi, di ba, lagi nilang napupuruhan, lagi nilang naaasar, di ba? Yung inihintay ko mga kachika, yung reaction ni Paulo Abilino kapag siya yung inaasar naman sa It's Showtime kay Kimi. Di ba? Lalo na kung si Memi Vice ganda mga chika yung mga aasar sa kanya. Hindi ko alam, hindi ko ma-imagine kung ano yung magiging reaksyon o response niya ni Paulo. Siyempre bukod dyan mga kachika, talakayin din natin yung ginawang pagbisita ng cast ng My Love Will Make You Disappear sa TV Patrol nung nakaraang araw, kasi hindi ko siya natakil kahapon. So mga chika, bumisita si Kimi, si Paulo, tsaka iba pa nilang mga kasamaang artista sa pelikulang pinagsamahan nila. Ngayon mga chika, ito yung nakakatuwa sa ginawa nilang pagbisita. Siyempre alam natin na sa news department ng ABS-CBN, yung mga staff dyan, yung mga news anchor dyan, medyo nasa edad na. Hindi ko sinasabing matatanda mga chika kagaya ni Kabayan, pero mga nasa 40s, 50s, or even 60s na sila dyan. Kaya nga diba mga chika, lahat sila dyan tuwing nagbabalita, seryoso. Pero nung mag-guest mga chika, si Kimi tsaka si Paulo, yung pagiging seryoso nila dyan, lahat napalitan ng tawanan at kilig.
Isipin nyo ha, si Karen Davila, si Bernadette Sembrano mga kachika. Hindi na yan mga bata, okay? Nasa 40s na yan or even baka nga 50s. Pero mga kachika, kinikilig sila kay Kimi tsaka kay Paolo. Eto si Kabayan, syempre given na yan talagang way past na siya dyan sa range ng mga kilig. Pero yung nakakatuwa mga kachika, yung mga babaeng news anchor, si Karen Davila, no, ginawa niya pa, nakipagtitigan pa siya kay Paolo. At bukod dyan mga kachika, napunan niya rin. Okay, sabi niya sobrang bagay daw talaga si Kimi tsaka si Paolo. Kumbaga in sync daw sila, kagaya nung lagi ko sinasabi, di ba? Kumbaga match na match sila kasi si Paolo nga daw ay may pagkaseryoso. Okay, binanggit yan ni Miss Karen Davila doon mga kachika, seryoso, tahimik, hindi masyadong nagsasalita, while si Kimi naman mga kachika yung hyper, di ba? Maboka, energetic, siya yung gumagawa lagi mga kachika ng mga topic sa usapan. Kaya nga sila mga kachika, bagay na bagay. Sabi ni Karen Davila, kino-compliment daw nila yung isa't isa. Kumbaga kung ano yung kulang kay Paolo, napupunan ni Kimi. Okay? And then kung ano naman yung wala rin si Kimi, of course, napupunan naman yan ni Paolo. Kaya mga kachika, doon sa part na yon, sobrang agree ako, okay, kay Karen Davila. And then si Miss Bernadette Sembrano naman mga kachika, hindi siya makatingin ng diretso kay Paolo. Okay? Pansin na pansin ko siguro may crush din siya kay Paolo, ano? Kasi kung titingnan niyo yung tingin niya, para siyang para siyang medyo awkward. Okay, nahihiya siya. Tapos parang may mga gusto pa siyang itanong, pero hindi niya maitanong mga kachika. 'Di ba? Ano ka, news anchor ka so dapat confident ka, ikaw yung nagdi-deliver ng balita, 'di ba? In front of the television of millions of people. Pero pagdating kay Paolo Abilino mga kachika, tumiklop si Bernadette Sembrano dahil sa kilig. Okay, siguro overall, sinusubaybayan niya rin talaga yung Kim Pao. Kasi nung nagsasalita siya, parang updated siya. Updated siya sa movie, updated siya sa mga Kim Pao updates. Kaya naisip ko nga mga chika, malamang sa malamang, isa rin siyang Kim Pao fanatic mga chika. Particularly mga chika kay Paolo Abilino. Diba? Gaya nga sinabi ko kanina, hindi siya makatingin ng diretso kay Paolo. Okay, yung katabi niya ng news anchor doon mga kachika, tinutulak-tulak niya pa mga kachika sa sobrang kilig niya dahil nga katabi niya, di ba? Nasa gilid niya lang si Paolo. So overall mga chika, nakakatuwa yung ginawang pagbisita, okay, ng Kim Pao sa TV Patrol. Kumbaga yung news department na yan, sobrang seryoso dyan. Syempre news yan di ba? Pero pagdating ng Kim Pao dyan mga kachika, nung moment na sinalang sila sa interview, napalitan ng kilig, okay, yung seryosong aura nila dyan. Before we end this video mga chika, gusto ko lang din i-share sa inyo itong isang video na nakita ko sa isang Kim Pao community group, okay, sa Facebook. So mga chika, dito sa maikling clip na tinutukoy ko, makikita natin na yung setup or yung environment parang nangyari siya doon sa Grand Media Day, Grand Media Conference ng My Love Will Make You Disappear a few days ago. Okay? Pero kung titignan nyo mabuti, itong clip na to mga chika, this is purely AI. Okay? Artificial Intelligence, edited siya. Okay, ngayon, kaya ako napansin itong maikling clip na to, Kasi syempre, lahat naman tayo, di ba, mga Kim Pao fans, talagang nagdidululo tayo, di ba? Lagi tayong nag-i-imagine, lagi tayong nangangarap na sana si Kimi tsaka si Paolo ay may totoo ng relasyon, di ba? Iniisip natin na kung sila ba ay nagkikis talaga kapag sila ay magkasama, nagyayakapan, and so on and so forth. Pero sa video nito mga kachika, parang parang below the belt yung atake. Okay? Tayo ay delusional, tayo ay Kim Pao fan, pero it doesn't mean na we need to create this kind of fake videos. Okay? Siguro may mga fans na okay dyan, gusto nila, nakikita nila parang naghahalikan si Kimi tsaka si Paolo in public. Okay? Pero ako personally mga kachika, I don't think na magugustuhan yan ng Kim Pao. Okay? Para sa akin, wala siyang respeto. Diba? Nakikita naman natin mga chika, Kim and Paolo are very professional. Hindi nila magagawa yan. Of course, diba? Sa harap ng maraming tao.
Pero mga kachika, mayroon tayong mga kababayan, okay? Particularly siguro yung mga seniors natin or yung mga hindi nakapanood ng Grand MediaCon. And then kapag nakita nila yung clip na yan na sinasabi ko, mga kachika, paniniwalaan nila eh. Pwede nilang ikwento yan sa iba na may nakita silang clip, 'di ba, na naghahalikan si Kimi tsaka si Paulo. And then yung mga bashers, pwede nilang i-spread yan mga kachika na totoong nangyari. Hence, masisiraan lang yung mga iniidolo natin. Again mga kachika, this is just my personal opinion about this short clip. Kasi hati yung reaction ng mga fans dyan eh. Merong mga nagustuhan yan, meron din namang mga nainis. At me mga kachika, I am more than willing to wait na makita yan na ginagawa ni Kimi tsaka ni Paulo naturally and gusto talaga nila. Okay, hindi natin ini-edit, hindi natin ini-AI, hindi natin pinagagawa sa kanila mga kachika yung mga bagay na hindi pa naman sila ready na gawin. Kasi I'm certain on this one thing mga kachika, na ako ay masaya sa kung ano yung nakikita ko ngayon na nangyayari between Kimi and Paulo, at hindi ko na kailangan mga kachika makakita ng mga ganyang klaseng video na parang pinaglalaruan silang dalawa. We know Kimi, we know Paulo, hindi nila magagawa yan. Kaya doon sa mga naniniwala na sila talaga yung nasa video na yan, again mga kachika, these are fake videos, AI lang po yan, hindi yan noong nangyari noong Grand MediaCon ng My Love Will Make You Disappear. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyong kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out.